Mga ka-Republic, itatry ng Barangay Ginebra na mapatibay pa ang posisyon nila sa team standings. Matapos padapain ang Converge Fiber Xers sa out-of-town game, ang Phoenix naman ang haharapin ng mga mag-aalak. Nasa kalagitnaan na ang elimination round kung kaya sobrang importante na ang bawat panalo. Samantala nang gigil sa galit si Save Lucero ng Magnolia nang sabihin ng mga salitang "I don't know what kind of league it is." Patungkol ito sa dirty play ni Cliff Hodge na naging dahilan ng clearing of the bench ng parihong kupunan nang kumprontahin ni Lucero ang Meralco power forward. Dinurog ng hot shots ang defending champion Meralco sa laro kagabi 117-92. Malinis na 6-0 win-loss record na ang hawak ngayon ng mga bataan ni Chito Victolero. At sa pagkakataong ito, umaasa ang mga fans ng pambansang manok na hindi na sila magiging intro boys. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, sumakay ang hotshots sa mainit na shooting ng angas ng tundo na si Paul Lee at sa magandang performance ni Save Lucero upang durugin ang defending champion Meralco 117-92. May kabuuang 27 points si Paul Lee kasama ang 4 na 4-pointers at 3 3-pointers upang pangunahan ng court massacre sa nagtatanggol na Philippine Cup champion. May 16 points si Ian Sanggalang na may kasamang 9 rebounds, samantalang si Narom De La Rosa at Save Lucero ay may tig 11 points. May 7 rebounds din ang UP Maroon product. Ito ang pinakamagandang start ng Magnolia ngayong season 49. Mayroon na silang 6 na panalo at wala pang talo. Malaking layo sa dalawang naunang conference kung saan ay maaga silang nagbakasyon. Ilang minuto pa ang natitira sa fourth quarter ay malinaw nang ililista na ng hotshots ang kanilang pang-6 na panalo. Just more than 2 minutes left in the game ay lamang ng 20 points ang Magnolia. And all of a sudden, ginawa ni Cliff Hodge ang dirty play kay Save Lucero. Isang wrestling-like tackle, hinawakan nito ng 2 kamay sa liig ang sophomore Magnolia center na kung minamalas-malas ay pwedeng masaktan ng malubha si Lucero. Hindi na ito basketball, lamang kami ng 20 points, amin na ang laban. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa yun. Swerte hindi ako nasaktan. Pero kung titingnan nyo ang nangyari, maaari akong masaktan. Dirty play yon, patuloy pa ng UP Maroon product. Hindi ko kayang i-explain, makikita nyo sa tape. Umaasa ako may gagawing aksyon ang liga. Kung hahayaang magpatuloy ang ganung pangyayari, hindi ko alam kung anong klaseng liga ang PBA pagtatapos ng sophomore center. Sa kabilang banda, naghayag naman si Cliff Hodge ng kanyang panig. Gusto lamang daw niyang pigilan si Save Lucero sa isang possible pass break play. Basketball is basketball, sabi nito, it's part of it. Yung nangyayari daw sa loob ng court, dapat maiwan lang sa court. Sana raw wag personalin ni Lucero. Natawagan ng flagrant foul penalty 1 si Cliff Hodge at nagkaroon sila ng girian ni Lucero na naging dahilan ng clearing of the bench ng 2 kupunan. Pati ang very cool na Magnolia team manager na si Alvin Patrimonio nakitang galit na galit din at inaawat ito ng ilang player ng hotshots. Sa 6 na panalo, walang talong kartada ng Magnolia, ayaw magpakakampante ni Chito Victolero. Masyadong maaga pa sa conference, sabi nito. Ang goal daw ng kanyang team ay isang strong finish ngayong conference. At siya ipinapakita ngayon ng mga hotshots players, mukhang ito ang pagkakataon na maipapagpag na nila ang tag na intro boys. Samantala sa out-of-town game kung saan dinumina ni Japet Aguilar ang Twin Tower ng Converge, maraming nasorpresa dahil hindi nakaporma sa Ginebra ang Fiber Xers. Bukas, May 16, inaasahan ni Coach Timco na muling magpapakita ang kanyang mga bataan para mapatibay ang posisyon nila sa team standings. Nasa kalagitnaan na kasi ang single round robin elimination stage at sobrang importante na ang bawat panalo. Tulad ng dati, 8 kupunan ang aakyat sa playoffs with the top 4 teams
ay magkakaroon ng twice to beat advantage laban sa lower 4. Nasa unahan na ang Magnolia with 6 wins and no losses, kasunod ng NLEX with 5-1 record. At sa third position ng SMB with 4 wins and 2 losses. Kasukob ng Ginebra ang Rain or Shine sa number 4 sa kanilang parihong kartadang 3-2. May 4 na panalo na ang Converge pero nakapitong laro na sila with 3 losses. Ganito kaaga ay kailangang kumilos na ang mga mag-aalak bago pa malagay sa alanganin ang posisyon nila sa team standings. Hindi magiging madaling kalaban ng Phoenix na pangungunahan ni Jason Perkins, Kenny Taffin at Richie Rivero. Sa panig naman ng Ginebra, sasandalan ni Team Council ni Scotty Thompson, RJ Abarrientos, Jamie Malonzo at Japet Aguilar. Muling hihintayin ng mga Ginebra fans ang paggamit ni CTC sa mga bench players ng Gin Kings. Sa laro laban sa NLEX, kahit natalo ang Ginebra na ipamalas ni Jason David at Ben Adamos, kaya nilang mag-contribute. Kundi man sa opensa, malaking bagay ang magagawa nila sa depensa. Upang maibulsa ang pang-4 na panalo, sasakay ang Ginebra sa mainit na kombinasyon ni Japet Aguilar at Scotty Thompson kasama si Johnny Abarrientos at Jamie Malonzo. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Merson Kabady Vlog mula naman dyan sa Oman. Ingat ka lagi dyan kabayan at salamat sa suporta. Sa iyo rin Norman Flores mula naman dyan sa Mexico, Pampanga. God bless Idol. At sa iyo rin Enrico de Guzman mula naman dyan sa Belgium. Shoutout sa iyo kabayan, ingat ka lagi dyan. At sa iyo rin shoutout Borlagatan Donald mula naman dyan sa Singapore. Shoutout sa iyo Idol. Erwin Santiago, activate daw muna si Paul Garcia. Shoutout sa iyo Idol. Sa iyo rin Zacarias Malinaw. Tama, maging practical naman siya na. Sa iyo rin ba't na doble? Honest comment lang daw, sabi niya. Lope Bucalos, sabi niya talagang gustong makabalik ni Arvin sa Ginebra. At sa iyo rin shoutout Benum Gumangan, Ginebra raw ang pipiliin. At sa iyo George Tolentino, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.